Akala ko ba tigasin at matapang ka? Bakit ngayon nagngangawa ka? Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. Pero bago yan, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po dun sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel na mag-subscribe po. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating yung babasahin at pupusuan. So ngayong araw po ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Showbiz Philippines. Nasa description po yung link na kanyang channel. Bisitahin nyo po at pakisuportahan na rin. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Okay lang yun na gusto nyo ako i-mass report, gusto nyo mawala yung accounts ko, lahat, okay lang yun. Naintindihan ko po yun. Hindi po ako susuko sa advokasya ko na patalinuhin ang mga Pilipino. Habang nandito po ako sa mundo, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para makatulong sa pagbabago ng Pilipinas. Pagkatapos mabura at masibak sa TikTok ang account ni Rendon Labrador, ay ngayon naman nag-trending siya sa pagkabura at pagkaband niya sa Facebook. Ito ay kinumpirma ng nasabing proclaimed motivational speaker na si Rendon Labrador na ayon sa mga netizens ay clout chaser din. Isa-isa na ngang natatanggal ang social media ng nasabing personalidad at nangangamba si Rendon na baka pati ang YouTube at Instagram niya daw ay tuluyan na ding mabura at hindi na siya mahanap ng kanyang mga supporters sa social media. Kung matatandaan na napakaraming celebrities at politicians ang siyang nasagasaan ni Rendon ng kanyang mga salita, kaya naman dumami din ang mga taong hindi nagustuhan ang kanyang content. Ayos din kasi sa content to si si Rendon Labading. Basta mai-post niya po yung mga ginagawa niya para po doon sa kanta ni Michael B, no? Basta lang may mai-post, basta kahit di pinag-isipan, kahit sabaw ipo-post niya. Ganun po yan. Nagpipiling matalino kasi kung sino-sino tinitira, kung sino-sino inaaway, kung sino yung mas sikat, kung sino mas pinag-uusapan, sinasawsawan niya po yun. Tapos nagbibida-bida, nagpipiling matalino sa mga komento niya na hindi niya naman po nalalaman yung mga kanyang sinasabi. Tulad na lang po yung ginawa niya kay Michael B. Tinawag niya pong laos. Yan, nabalikan tuloy siya ng kanta ni Michael B. Napakaganda. Saktong patama sa kanya. Yung issue nila Ayon Perez at Vice Ganda. Tapos tuwan-tuwa siya nung nabigyan ng suspension na magpapainom daw siya. Tapos yung binigyan niya rin ng issue, kulay, yung ginawa po nila Tito Sen at saka ni Ma'am Helen. Nagpatong-patong na po yan mga tagapanood. Sa daming mga umiidolo doon sa mga taong tinitira niya, sa mga taong binabas niya. 'Di ba? Kung magsama-sama 'yun, katulad nga po ngayon, nagsama-sama na, di mas reporting na nangyari sa kanya. Pinawala na po siya ng social media ngayon. Ang masaklap diyan mga tagapanood, baka magkatotoo po yung hinala niya na mawalan na rin siya ng YouTube account. Mawala na rin sa kanya yung Instagram. Nung talagang aalisin na po siya sa mundo ng social media dahil napaka-toxic niya pong tao. Malay po natin mga tagapanood, baka mangyari po 'yun. Kasi nga nagbibida-bida, nagpipiling matalino, katulad ng sinabi niya, no, hindi po siya titigil daw na patalinuhin po yung mga Pilipino. Kaya nga sa sobrang talino na ng Pilipino ngayon, gusto na siyang tanggalin, di ba? Alisin sa social media kasi siya po yung toxic, siya yung nagpapagulo. Ba? Piling matalino, tinuturuan pong maging matalino yung mas matatalino sa kanya. Ang katunayan naman yan, publicity lang yung ginagawa niya para masumikat yung channel niya. Mas kumita po siya ng malaki. Di po ba mga tagapanood? Kaya nga po sa sobrang talino ni Rendon Labrador mga tagapanood, siya lang po tanging tao. Di ba? Sa buong mundo po, siya lang po ang bukod tanging nakaisip ng magbenta po ng kanin na sobrang mahal po. Sa sobrang talino niya po yun mga tagapanood. Nagawa niya po yun. Tapos gusto niyang ipamana yung talino niya sa mga Pilipino. Wala pong gustong kumuha. Kaya yan, mass reporting. Hindi nga sa mga tagapanood, di po natin alam kung mass reporting yung ginawa sa kanya. Basta ang konfirmado lang po at alam po natin. Marami pong natuwa na nawala po sa Facebook si Rendon Labading. Dahil nga po sa ugali mga tagapanood. Kung mabuting tao to,
Hindi naman to aalisin sa Facebook. Ang daming mga toxic dyan sa Facebook, mga tagapanood. Pero hindi naman po naaalis basta-basta eh. Di po ba? Ang dami po dyan. Nag-aaway-aaway na nga sila eh. Nagkakahamunan na yung iba. Pero hindi naman po sila naaalis. Dahil hindi naman po ganun ka-toxic yung pinagagawa. At nag-mass reporting na nga ang mga ito laban sa kanya mga social media accounts. Ayon pa kay Rendon, ay lubos na naapektuhan ang kanyang mga business na siyang nakatie up sa kanyang Facebook at TikTok account. Kung dati ay kumikita siya sa mga ito at malaki daw ang naging dagok nito sa kanyang business planning sa ngayon, ito pa ang kanyang pahayag. Sa lahat ng business partners ko at malalapit na taong kakilala ko, gusto kong ipaalam na hindi na din ako nakaka-receive ng messages nyo pati sa personal Facebook account ko at FB Messenger. If you know my personal number, call or text na lang nyo ako. Maraming salamat. #stay motivated. Sa ngayon ay meron siyang 104,000 followers sa kanyang Instagram account. At kasalukuyan na dito niya pinopromote ang ilan sa mga bookings niya sa social media, tulad na lamang ng interviewin siya ng kilalang actor-politician na si Isko Moreno at ang kanyang recent interview sa isang kilalang talk show at news outlet na One News sa TV5, kung saan nakasama niya si Gretchen Ho at iba pang news anchors dito. Samantala, meron naman siyang followers sa kanyang YouTube account na 211,000. Ngunit hindi siya madalas mag-upload ng kanyang mga videos dito at karamihan talaga ay sa kanyang TikTok at Facebook account siya nagfo-focus. Unti-unti na ngang nakikilala ang kanyang pangalan, ngunit nakilala ito bilang isang clout chaser na siyang nagpasama sa kanyang imahe sa social media. Kayo mga ka-showbiz peeps, agree ba kayo na nawala sa social media si Rendon Labrador? O gusto niyo siyang bigyan ng pagkakataon na marinig at mapanood pa din sa kanyang mga social media accounts? Just comment below. Para sa akin po mga tagapanood, ito po personal kong opinion. Mas okay na po yung wala sa social media. Wala po siya dyan sa Facebook mga tagapanood. Mas okay na po yun. Para hindi na po siya nanonoksi. Kasi yung ginagawa niya po kasi, nang-e-epal siya dun sa mga sikat. Yung lalo na yung ginawa niya sa Batang Quiapo na nagre-reklamo siya na natatraffic daw po yung Quiapo. Wala pa nga shooting yung Batang Quiapo diyan, traffic na po yung Quiapo eh. Nagagalit po siya doon. Kasi nga sumisikat yung Batang Quiapo, pinag-uusapan na. Yun nga, cloud chaser. Yan, yung kung sino yung sikat doon sa sasawsaw para masikat din siya, mas makilala din siya. Kaya ginaya niya po yung ginawa ni Makagago noon eh. Si Makagago tumigil na nung nakuha niya na yung gusto niya. Eto tuloy-tuloy po pa rin mga tagapanood eh. Hindi na siguro nagustuhan ng mga tao. Kaya ginawan po siya ng ganito. O kaya mismong Facebook na hindi nagustuhan yung mga pinagagawa niya. Dahil nagiging toxic po siya eh. Habang tumatagal po kasi ang mga social media, mga tagapanood, yung creator niyan, yung developer niyan, parang nagiging matalino na rin po sila sa pinipili nilang mag-post dun sa kanila. Di ba? Ang dami na pong bawal, ang dami nilang inano. Kasi kumikita po dyan mga tagapanood eh. Paano nga naman bibigyan mo ng kita yung tao na alam mo naman toxic, ang daming inaagrabyado, ang daming iniinis na mga tao, ang daming kalokohan na ginagawa. Di po ba? Makatuwiran lang po yun. Kung para sa iba, sa mga gusto siya, ay gusto pa siyang makita, sa kanila po yun mga tagapanood. Pero alam ko po, karamihan po talaga ayaw na po talaga siyang makita sa social media yung ginagawa niyang panonoksik. Okay na po siya sa ganyan, guesting na lang siya sa ganyan. Bahala na po siya sa ganyan ginagawa, tsaka pagpatuloy niya yung business niya. Pero yung bumalik na naman sa social media, dagdag panonoksik na naman, wag na po sana. So yun lang po mga tagapanood, naway nagustuhan nyo po yung paksangatang tinalakay sa araw na ito. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. I-hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating niyang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, eto ang inyong tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.